Hello mga kapag-ibig, no? So, ayan po. Kanina po, as usual, ay nanggaling po kami sa may Commonwealth Avenue. Tapos kami po ay pumasok sa may kalsada patungo sa Payatas Road na parte din ng Quezon City. Approximately from Payatas ay mga 4 kilometers lang po ang layo niya papunta sa target destination natin for today. Kaya masasabi ko naman po na hindi po siya ganun kalayo. Ang gantong sitwasyon kasi sa panahon ng emergency, no? Napaka-importante na hindi malubak ang daanan kasi nakakadagdag ito sa oras ng pagbiyahe at syempre sa paglala ng sitwasyon. So, ayan, hindi kami nahirapan mahanap yung bahay kasi puro diretso lang and ang daanan niya hindi masisikip na iskinita. So, this is a sign na good yung area, the location is wise, no? So, minsan kasi doon kami nahihirapan or ako, no, personally pagka naghahanap ako, hindi ko siya masyadong makita kaagad yung bahay kasi nga from the location, yung ating mismong pupuntahan na bahay, malayo yung parking area na pwedeng ipag-park natin yung dala nating sasakyan. So, etong pinuntahan natin, maganda mismo yung subdivision na ating dinaanan and doon din sa pinaka-street or doon sa pinaka-highway, no? So, napaka-importante rin po niyan. So, kung interesado po kayo sa bahay, ipasado po sa amin ng parking. Uulitin ko po na ito po ay townhouse unit at end unit. So, makikita nyo naman dito sa ating pinifeature sa vlog. And, ayun nga po, no, ang duration po ng acceptance ng bid offer po nito ay from December 15 up to December 19. Ayan, so habol pa po tayo, no, kung nakita nyo po ito doon sa website ni Pag-ibig, hanggang Friday pa po ang acceptance of bid offer nila. Kaya pwede pa po kayong humabol sa pagbibid and online lang naman po yan. So, madali lang naman po mag-create ng account. Fill out nyo lang po yung mga details na need doon. So, ready na po kayo na makapag-bid kahit hindi po kayo pumunta sa office nila. So, mas less hassle po ngayon ang pagbibid dito sa Pag-ibig Foreclosed Properties. So, ayan po, no? So, balik po tayo din sa unit. So, makikita nyo na kahit makalat po ay masasabi ko naman na maayos pa din naman kahit papano ang lagay ng bahay. Mukhang never pa ito natirahan. So, kaya siya ganyan kasi, 'di ba, usually kapag na-abandon yung isang lugar, talagang medyo may kalat, may makikita ka na may mga tambak, pero usually kasi yung iba talaga as in super sira-sira na. So, itong napuntahan natin, hindi naman siya ganun kasira talaga. At nakausap din natin yung isang kapitbahay, no, na kapag ready nyo na tong ilipatan ay lilinisin po nila ang mga tambak na nilagay sa bahay kasi 'di ba ganun din yung iba, no, kapag nakita nila na natambak or walang tumira yung kapitbahay mo mismo, gagawin muna nitong parking or tambakan ng iba-iba pa nilang mga abubot dyan. So, hindi din daw po sila nakaranas ng matinding pagbaha dito at mapapansin nyo din na wala ka naman makikita na sign na lumubog ang bahay. Kasi 'di ba, unlike yung sa mga previous video natin, makikita nyo na parang may mga guhit ng linya ng tubig kung saan hanggang doon inabot yung pagbaha sa isang bahay. So, ito sobrang malinis po. So, wala po kayong makikita na binabaha po talaga itong lugar na to. So, ang next po na napansin namin dito ay sa loob ng bahay, parang may katas lang ng tubig. So, ayun, no, siguro papacheck nyo po yung waterproofing ng bahay kasi minor issue lang naman po yun. Di ba usually, sa ngayon kasi, no, kung talagang may mga division or yun sa kabila likod ng bahay mo, kailangan waterproofing na ngayon kasi yun na yung way para hindi tayo makaiwas tayo dun sa mga parang nagpapawis na mga dingding. So, ayan lang naman, very minor issue lang. So, wala din pala siyang tiles, kaya consider nyo din po yung additional cost para doon. Pero for me, no, mas maganda kung i-renovate na rin po talaga siya, yung sa pagpipintura, sa lahat. Kasi para mas maganda yung kakalabasan ng ating bahay, no, kung sakaling kayo po yung mananalo sa bidding. Pero syempre, kung tayo ay medyo budget friendly lang muna or wala pa tayong budget, okay lang naman na parang paisa lalagyan ng meter base. At malaking factor po na may malaking garahe po siya, 'di ba? Kasi that's a good sign din po na wise yung location-wise area yung makukuha nyo na sarili nyong bahay kung sakaling may ganon. So, sinilip din po pala natin, no, kasi ilang meters away from dun sa bahay na pinifeature natin for today's vlog ay
malapit lang din pala dito yung Bria Home. So, ito po yun, no, yung development nung ginagawa nila dito sa tabi ng Bria Home. So, makikita nyo po kung ano yung itsura nung bahay or yung development na dito. Sa isang bahay, not more than 20% yung ina-add ko. Kasi considering no na may mga parang cost ka pa na gagawin dyan. So, kung saka
Bless!